Magandang oras mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung panawagan ng dating prinsipe ng Iran. Walang iba kundi si Prince Reza Pahlavi. Nanawagan siya sa gobyerno ng Amerika kay Donald Trump na kung sakali, kasi patapos na tong laban na to ng Amerika at Iran, kung sakaling pagbigyan siya at ang kanyang mga supporters at ang kanyang mga tauhan, ay sila na daw ang tatapos sa giyera. Kung pilay na talaga, kung lumpo na talaga ang Iran, ay sila na yung aatake. Ang ibig niyang sabihin ay yung mga protestors niya noon, di ba, na ang dami-daming namatay, nasa 45,000 pala ang namatay, sabi ni Prince Pahlavi, at 300,000 yung natamaan ng bala na na-ospital. At ang masama diyan, kahit na-ospital na yung iba, ay pinaghahabol pa rin ng mga milisya ng Iran sa ospital at pinagbabaril doon. Kaya marami ang namatay. At hindi lang yan, mayroong mga 800 na binitay. Kaya all in all, mayroong nasa 50,000 lahat eh. Ang namatay sa 2 araw lamang na protesta. Yun ay lahat ay mga Iranians. Yun ay hindi yun mga Shia Muslim na itong grupo ni Ali Khamenei, ang kanilang dakilang supremo, yung matanda na may anak din na isang Mujtaba Khamenei na di umano ay bakla ayon sa CIA, ayon kay Donald Trump. Okay, kaya magtaka lang tayo, paano tapusin ni Prince Pahlavi ang gera kung wala silang mga armas? Di ba mga kababayan? Kaya palagay ko ay to sila eh. Baka nagsulisit din o bumibili ng sariling mga armas ang mga tauhan ni Prince Pahlavi. Kaya mura naman ang mga armas sa Middle East, di ba? Meron silang mga pagawaan doon. Pero sa tingin ko hindi nila kayang lipulin ang IRGC kung walang tulong ng military ng Israel at Amerika. At yung Kurds na sinasabi na nasa outskirt ng teritoryo, nasa labas ng teritoryo ng Iran, yung mga Kurdis, yun ang talagang mayroong mga armas. At sanay na yun sa digmaan, at yun ang napakadelikadong mga tao. Kapag makapasok yun sa Iran, ay talagang mortal na magkaaway ang mga yan. Ang Iranian regime, which is yung regime ni Ayatollah. Dalawang kasing yan eh. Isa yung presidente ng Iran, which is hindi pinakinggan. Ang talagang leader ng Iran ay yung mga Ayatollah. Kaya ito atin pakinggan ang panawagan ni Prince Pahlavi kay Donald Trump. Today, that is the precipice on which we stand. The precipice of true greatness. Iranians are ready to play their part. The final blow will be delivered by the people of Iran themselves. Okay, so parang ang nakita ko dito ay yung nangyari sa Iraq noon, kung saan ang tumapos nga sa mga opisyalis sa Iraq noong Desert Storm. Ang Amerika pa rin ang nag-liberate ng Iraq noon eh, sa Desert Storm. Ang nangyari noon ay binitay din ng mga mamamayang Iraqis yung mga damuhong mga officials ng Iraq eh. Kaya ito ang tingin ko, ganito rin ang mangyayari. Kapag pilay na talaga, hindi na makapaglaban ng mga IRGC, yan yung mga army ni Ali Khamenei, ay sigurado yung mamamayan at yung may mga baril na mga mamamayan, meron naman yan, yung Kurdis at iba pa diyan na mga kalaban ng IRGC, ay siguradong maghiganti yun. At siguradong bibitayin talaga sila ng mamamayan sa Iran dahil sa pinaggagawa nila noong protesta na pinagbabaril yung mga protestors. Napakagrabe talaga. Okay, balik tayo kay Prince Pahlavi. They are already on the ground and they have already demonstrated their extraordinary courage. They are ready to fight again, but they must be given the chance to do so. Hindi na pala yung mga tao, sa Pahlavi. Problema, walang armas eh.
As President Trump, Prime Minister Netanyahu, and myself have urged, they are taking shelter while the bombs are falling. But when the right moment arrives, as in January, I will call on them to rise up again. Ayun, so makikita natin dito na makapangyarihan pa rin ang Prince Risa Pahlavi, ang dating ousted. Pinatalsik yan ng Ali Khamenei noon eh. Yan ay monarchy government ay parang sa British, no? Yung Saudi monarchy yun eh. Kapag mayroong mga prince, mga hari na nagkontrol sa gobyerno, tinatawag yan na monarchy. At ito yung pagkakamali noon ng revolusyon, kasi yung revolusyon noon against dito kay Risa Pahlavi ay funded yun ng mga ayatollah. Kaya nagkamali ang mga tao noon eh. Ngayon ay na-realize nila na nagkamali sila, kaya minority na lang yung nagsuporta kay Ali Khamenei. Vastly, mostly, majority, 70% of Iranians ay ayaw na nila sa regime ng Ayatollah Khamenei dahil nga sobrang higpit ito. Grabe. Hindi ka lang magsuot ng hijab ay ikukulong ka na at latiguhin. Pero yung anak niya na si Mujtaba Khamenei ayon sa CIA at kay Donald Trump mismo, kinumpirma ni Donald Trump ay bakla pala yung Mujtaba Khamenei. Pero hindi niya pinaglalatigo. Yun ang hindi maganda. Dapat patas ang batas ng mga ayatollah. Alright, balik tayo kay Prince Pahlavi. And when they do, I have no doubt they will put an end to the dark chapter of the Islamic Republic once and for all, and reclaim their homeland, their dignity, and their future. Ayun. Okay, so magandang reclaim their homeland, dignity, and the future. But bringing down the regime is only the beginning. What matters next is whether the nation can unite around a leader with broad legitimacy. Across Iran and throughout the diaspora, millions of Iranians have called on me to lead the transition to democracy. So nakita natin dito, milyon-milyon pala ang supporters nito eh. Kasi nga dating prinsipe ng Iran. Alam naman natin noong 1970s, ang Iran ay parang Amerika eh. Yung mga babae noon, pwede pang mag-bathing suit maligo ng dagat. Ngayon na hindi na eh. Balot na, parang bubod. Hindi na makita yung mukha. Kung tanggalin mo yung hijab mo, ay lalatiguhin ka. Pero yung anak pala ni Khamenei, bakla eh. Ang karelasyon ay tutor. Bakit hindi nila latiguhin yung anak ni Khamenei? Dahil pa supremo, ang batas ay batas. Diba? Yung ibang bakla na mahuli ay pinagbabato hanggang mamatay. Tapos yung anak niya bakla, hindi pinabato eh. Kaya very unfair ang batas na yan. Unfair, talagang napaka-unfair. Okay, tapusin na natin itong balitang to with Prince ng Iran, Risa Pahlavi. Thank you. I have accepted that call, not to serve myself. I have accepted that call not to serve myself, but to serve my nation and my people. In recent years, I have unified a broad coalition of dissidents, Republicans and monarchists, left and right, men and women of all ages, religions, and ethnicities. Even people who were former political opponents have joined the movement to free Iran under my leadership. Ayan, so talagang nakaset na pala ito. At kapag magkikita na ng grupo ni Risa Pahlavi, ng prinsipe, na matatalo ng Iran, ito na yung oras na lalabas sila sa kanilang lungga at mano-mano nilang bugbugin yung IRGC na yan.
Kasi wala silang mga armas, siguro ang dala nila, mga tubo, batuta, bato. Yun ang ipukpok nila sa ulo ng mga IRGC na yan. Sabi nga ni Palabi, give us the final blow. Sabi niya kay Trump, ibigay niyo na sa amin yan. Kapag wala ng mga armas yan, bubugin namin yan. O, yan ang maganda. So, dapat makatikim talaga yung mga IRGC na yan kasi sobrang lupit nila sa mga sibilyan na pareho lang naman na Iran yan, di ba? Ay, ako, dahil sa doktrina, nagkawatak-watak ang tao sa Iran, mayroong magiging Shia na kampo ni Ali Khamenei at majority ay Sunni na tahimik lamang at takot nakatago sa kadiliman ng tatago. Walang imik, walang salita. Kasi kung malaman ka na ikaw ay anti-Ali Khamenei, ay talagang hahatulan ka. Okay, anong masasabi niyo dito sa predicted na ng prinsipe na matatalo talaga ang Iran at sila na yung tatapos sa gulo sa Iran, ang supporters at ang tunay na mga Iranian people. Okay, pag-comment kung anong masasabi nyo sa medyo maaliwalas na balitang ito atid sa ating ng Prinsipe Risa Palabi. At huwag kalimutan mag-subscribe mga kababayan kung kayo'y bago pa lamang sa aking YouTube followers. Saludo ako sa inyo at maraming salamat at mahal at kapayapaan para sa sanlibutan. Hanggang sa muli. Paalam.